Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang ating kwento ngayon ay angkop na angkop po sa ating channel. Uunahin ko na pong magpasalamat sa inyong lahat na mga nagmamahal at sumusubaybay sa aming channel. Nakamit na po natin ang minimithing layunin. Salamat po sa lahat ng mga kasama namin sa horror community na taus-pusong tumutulong nang walang hinihinging kapalit. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Saludo po para sa inyo. Narito na po ang ating kwento sa araw na ito. Isang tagay para sa tagumpay. Ito po ang naging salawikain naming mga magsasaka sa aming baryo. Kumusta po, Kuya Barry? Itago niyo po ako sa pangalang Leroy. Isang magsasaka dito po sa bayan ng Pangasinan. Ako po ay tubong Eastern Samar, ngunit ako po ay nakapag-asawa ng taga Pangasinan kung kaya't dito na po kami sa Dagupan naninirahan. May dalawa po kong anak, parehong babae. Ang misis ko naman ay isang guro sa isang eskwelahan po rito. Ang kwento ko po ay nangyari noong 1998 sa isang baryo sa Eastern Samar. Tanging mga magsasaka lamang po ang nakakaalam ng kwentong ito at hindi na po ito nabalita dahil nangyari po ito sa isang maliit na barangay sa lugar namin. Ako po ay isa sa 12 na magsasaka na nagtatanim ng palay po dito. Kami po ay may maliit na grupo na kung tawagin ay Gin Bulag Boys. Kakatuwa po kasi, Kuya Barry, dito na po ako natutong mag-inom ng gin. Sa kadahilanang ito po ang pinakamurang pampainit matapos ang maghapong bakbakan sa palayan. Halos gabi-gabi po ay kumpleto ang Gin Bulag Boys. Ito po ay binuo ng aming leader na si Kate Myong. Si Kate Myong ay batikan na magsasaka dito sa aming lugar. Kabisado na niya kasi ang lahat ng pamamaraan sa pagtatanim. Sa kanya po ako natuto magtanim. Hanggang sa pag-ani ay naituro rin niya sa akin at ilan pang miyembro ng Gin Bulag Boys. Malawak po ang sinasaka namin dito. Halos 10 ektarya po ito sa pag-aari ni Don Emilio na malayang pinapagamit sa mga magsasaka po rito nang walang hinihinging kabayaran. Ang gusto lang niya ay masaya ang lahat at may kakainin ang bawat pamilya rito. Sapat na sa kanya ang dalhan mo siya ng isang tabang bigas o kaya'y sariwang mga prutas na galing sa mga pananim namin. Hinati ni Kate Myong sa 2 grupo ang Gin Bulag Boys upang mas lalo daw maging epektibo sa pagtatanim. Napabilang ako sa grupo niya. Sa kabilang grupo naman, ang leader nila ay si Hener na kung tawagin nila ay si Pacquiao. Mahilig kasi itong magboxing. Kahit nasa palayan na ay nagsusuntok pa ang animoy si Manny Pacquiao. Ginawa ni Kate Myong na parang patimpalak ang aming pagtatanim na kung sino daw ang makapag-ani ng mas mayabong at mas maraming palay ay gagantimpalaan daw ni Don Emilio ng premyong salapi. Kung kaya't lahat ay ganado at nagpakondisyon ng katawan upang makamit ang premyo sa pag-aalaga ng tanim na palay. Isang gabi, nagkainuman ang Gin Bulag Boys. Masaya at puro kakulitan ang naging kwentuhan. May isa kaming kasamahan na ang pangalan ay B-Boy na biglang tumayo at nagtanong, "Uy boys, maiba ako. Naniniwala ba kayo sa aswang?" Nagtawanan ang grupo sa kanyang tanong. Hindi nga, seryoso ako Kasi kamakalawa lang ay may nakita akong patay na baboy. Doon ba sa may gilid ng sinasakahan ko? At ang nakakapagtaka kasi, tanging ang tiyan lang ang tila parang kinain ng isang nilalang.
Medyo natahimik ang lahat, Kuya Bari, dahil parang wala naman silang nakita o nabalitaan na ganoon. Sumagot si Katemyong. B-boy, baka naman ikaw ang kumain nun. Di mo lang sinasabi. Pinagbintangan mo pa yung aswang. Biglang tawanan na naman ang grupo. Ay nako, hindi po. Kung ako ang kakain nun, syempre, gagawin kong sisig yun at ilalatag ko na para sa Gene Bulag Boys. Muling tugon ni Buboy. Hay naku B-boy, puro ka kwentong katatakutan. Hala, sige taking na lang tayo mga boys. Already, 1, 2, 3. Isang tagay para sa tagumpay. Siya nga pala Kuya Bari, ang isang tagay para sa tagumpay ay ang aming naging motto rito para mas lalo kaming maging inspirado sa aming trabaho. Pero ako naman Kuya Bari ay biglang napaisip sa sinabi ni Biboy na baka ito'y totoo nga. Madali kasi akong maniwala sa ganun Kuya Bari, kaya't dinibdib ko ito at pinag-isipang mabuti. Pinaghandaan ko rin at baka nga may umaalagid-alagid na aswang sa aming baryo. Kinaumagahan ay nagkita kami muli ng grupo. Sinimulan na namin ang maagang pagtatanim. Mahirap na gawain din po itong pagtatanim Kuya Bari. Sabi nga sa kanta ay maghapon kang nakayuko. At hindi lang yun Kuya Bari, babad ka sa tindi ng sikat ng araw. Mahirap, ngunit masaya lalo na pagkasama ko na ang Gene Bulag Boys. Nagsimula na ang paligsahan at lahat ay ganado po. Mga taong nakangiti ang masisilayan mo Kuya Bari sa palayan. Lahat ay gustong manalo sa paligsahan. Kahit tirik ang araw ay tila ayaw pang bumitaw. Matapos lang ang minimithing gantimpala. Tumating na ang oras upang mananghalian. Tumungo ang grupo sa mga karatig na punong akasya upang kumain ng kani-kanyang baon na tanghalian. Ako na may tumabi kay Katemyong. Habang kami ay nanananghalian, ay may ipinakita ko kay Katemyong. Inangat ko ang aking t-shirt at nakita niyang may mga bawang akong nakatali sa gilid ng aking pantalon. Sa pagkakaalam ko kasi Kuya Bari, ay ito po ay pangontra daw sa aswang upang di kalapitan. Natawa si Katemyong sa akin at hinawakan pa nga niya na animoy parang belt na nakapalibot sa aking baywang. Naku Leroy, ikaw talaga tao ka. Alam mo ba na kulang na lang dyan ay asin at kanin? Pwede na kitang isangag. Huwag ka nga magpapaniwala dyan kay B-boy. Baka lasing lang yung kagabi. Papirong sabi ito ni Katemyong. Ay, maganda na yung sigurado Katemyong, di ba? Alam mo naman, may balak pa akong mag-asawa. Baka madali ako ng aswang. Hindi pa ako magkaroon ng anak. Masaya kong sagot kay Katemyong at nagpatuloy ang aming pagkain ng tanghalian. Maya-maya'y napansin namin na may mga taong paparating. Sila Hiner pala ito at may kasamang lalaki. Paglapit nila sa may pilapil ay ipinakilala sa amin ang bagong saltang lalaki. Katemyong, papakilala ko lang po sana sa inyo. Si Edmark nga pala. Bago lang siya rito sa ating lugar at nakikitira siya doon kay Apong Mando. Naghahanap kasi siya ng pagkakakitaan eh. Total marunong naman daw siyang magsaka at magtanim. Kaya't isinama ko na dito sa atin upang makilala nyo. Si Edmark ay maluwag na tinanggap ng Gene Bulag Boys at siya ay napabilang sa aming grupo. Matipuno at masigasig ang pangangatawan nitong si Edmark. Maagat ding magising at minsan nga'y nauunahan pa kami sa pagpunta sa palayan nito. Medyo tahimik lang siya at di talaga pala salita. Di rin halos nakikihalubilo sa grupo
Madalas ay gusto niyang mapag-isa. Pabiro nga nitong isang tropa na si Ome. Sabi niya, baka daw may tililing daw ito o kaya'y may lihim na ayaw ipaalam. Ako naman Kuya Bari ay di ko na siya pinuna at baka sadyang ganun lamang siya. Lumipas ang ilang buwan at ang aming mga pananim ay nagyayabunga na. Naging matagumpay at malulusog ang aming mga tanim. Kaunting buwan na lamang inaantay at maaring nang anihin ang palay na itinanim. Kaya't matatawag naming isang tagumpay na naman ito. At ano pa ba Kuya Bari ang kasunod nun? Di isang masayang inuman na naman para sa tagumpay ng grupong Gene Bulag Boys. Kinagabihan ay nagkita muli ang grupo upang mag-inom. Kanya-kanyang dala ng ambag na pulutan at syempre di mawawala ang favorite Gin Bulag at Sprite. Masayang nagkakantahan at nagkwekwentuhan ang lahat maliban kay Edmark. Nakaupo lamang siya sa isang bangkitong kahoy, ngunit siya ay nakabukod sa amin na tila ba'y ayaw makisama sa grupo. Tinawag nga siya ni Katemyong upang makipagkwentuhan daw, ngunit ito'y ngumiti lamang at tumanggi. Nagdahilang pagod daw siya at nais na raw niyang magpahinga. Kaya ito'y tumayo mula sa bangkito at tumungo na sa kanilang bahay. Lumipas ang magdamag at ang Gene Bulag Boys ay nagdiwang at muling binigkas ang salawikaing, isang tagay para sa tagumpay. Kinabukasan ay may narinig kaming tila kaguluhan sa isang bahay. Kami ni Henner ay tumungo kung saan nagmula ang kaguluhan. Natagpuan naming umiiyak si Aling Elizabeth. Dinaramdam niya kasi ang pagkamatay ng kanyang alagang kalabaw na ginagamit nila ng kanyang asawa sa pag-aararo. Nakahandusay ang kawawang hayop sa may puno ng kinatatalian nito. Wakwak ang tiyan at katulad nung baboy nung nakaraan ay bituka din ang pinunterya. Lahat ng nakakumpol na tao ay di matukoy kung ano ang talagang nangyari. Naku, ganitong nangyari sa baboy nila kasamang Boyet. Parang kinalkal ang lamang loob ng baboy nila. Wika ng isang taga roon. Mukhang may umaaligid-aligid na aswang dito sa baryo natin. Bigkas naman ng isa pang lalaki. Lahat ay nabahala at nag-alala. Kami naman ni Henner ay bumalik na sa palayan upang magtrabaho, ngunit kami litong-lito pa rin sa mga nangyayari sa paligid. Napakapatuloy ako sa aking pantalon upang siguruhing suot ko pa ang bawang na nakatali sa aking baywang. Bipas ang maghapon at ang Gene Bulag Boys ay muling natapos ang kani-kanilang mga trabaho. Sabi ni Katemyong ay pahinga daw muna lahat at wala munang inuman sa gabing iyon. Kaming lahat naman ay sumang-ayon at ako rin na may nakakaramdam na rin ng paghapdi ng aking sikmura, Kuya Bari. Tila nasobrahan ako kagabi. Saka baka sinikmura ako dahil sa pulutang puso ng saging na ginisa lang sa bawang, saka nilagyan lang ng magic sarap upang lumasa. May kahirapan din kasi kami at di namin kaya na magpulutan ng karne palagi. Kaya't kahit singkamas lang o mangga at bagoong ay talo-talo na, basta't nariyan ang paboritong Gin Bulag at Sprite. Nung gabing ding yun ay nagpasya kami ni Henner na magronda sa paligid. May dala kaming flashlight at yantok. Siyempre may gulok din kaming bitbit at ang sinturong bawang na nakaikot sa aking baywang. Naglibot kami ng tahimik at tinalasan namin ang aming mga tenga. Makalipas lang ang ilang sandali ay napadaan kami sa tinutuluyan ni Edmark.
siya sa may poso nila na tila naliligo o naglilinis ng kanyang katawan. Di na namin siya tinawag kasi baka makaabala kami sa mga taong natutulog na roon. Ang pumukaw sa aking atensyon ay yung kamiseta niyang hinubad. May nakita akong parang dugo sa damit niya. Napatitig ako sa kanya at pinigilan ko muna si Hiner sa paglakad nito. Dahan-dahan akong lumapit at kumubli sa isang puno malapit sa poso. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nakita kong duguan ang kamiseta at braso ni Edmark, pati na ang pantalon niya. Nagtataka ako kung bakit 10 oras na ng gabi ay tila may kinatay pa itong hayop. Natigilan ako dahil naalala ko, Kuya Bari, yung kalabaw at baboy na nilamon ang bituka. Biglang sumagi sa isipan ko na baka aswang itong si Edmark. Madali akong bumalik kay Hiner upang banggitin ang aking natuklasan. Lumayo kami ng marahan at di na namin siya tinanong. Sabi ko kay Hiner, "Pre, tama kaya yung hinala ko? Siya kaya yung aswang na tinutukoy ng mga kabaryo natin?" Pabulong kong tanong habang kami ay lumalakad ni Hiner. "Oo nga eh, yun din ang naisip ko. Baka si Edmark nga ang gumagalang aswang dito sa baryo natin. Saka, bakit naman siya magkakatay ng hayop gabing-gabi na? Madalas sa araw yung ginagawa. At wala naman akong naaalalang selebrasyon para magkatay siya upang gawing handa." Sambit ni Hiner. "Naku, mabuti pa obserbahan natin siya simula ngayon." Uwi ka ko kay Hiner. Kinabukasan, nakita kaming muli ni Hiner. Maliksi ang tingin nito, palingon-lingon sa paligid. At sabi ko, "Paring Hiner, parang bilasa ka ah." "Oo nga, paring Leroy. Galing ako kay Apong Kanor, yung manghihilot sa kanto. May tinuro siyang paraan sa akin para daw matukoy natin kung sino ang aswang." Ako na may nabigla sa kanyang sinabi. "Ha? Ano yun? Paano natin matutukoy?" Tanong ko kay Hiner. Sabay binunot sa kanyang bulsa at ipinakita sa akin ang isang bag na naglalaman ng kalamansi at bawang. Ipiniliwanag sa akin ni Hiner na isaboy mo lang daw sa tabi ng aswang ang bawang ay masusulasok na ito sa amoy pa lang ng bawang at agad itong lalayo. Di daw kasi kakayanin ng aswang ang amoy ng bawang. Saka daw yung kalamansi ay ipiga mo lang sa karne at ibubunyag nito ang tunay na kaanyuan ng karne. O kaya'y isama mo sa inumin ang kalamansi. Yung atas nito ay siya ring magbubunyag ng anyo kung siya man ay aswang o hindi. Kaya't aming pinlano mabuti. Tanging kami lang ni Hiner ang nakakaalam ng aming gagawin. Kinagabihan ay nagyaya muli si Katemyong upang mag-inom. May sorpresa daw siyang pulutan para sa Gin Bulag Boys. Kaya't kami dumalo ni Hiner kasama pa ang ilang magsasaka na kagrupo. Inilabas na ni Katemyong ang umuusok-usok pang sisig. Banggit niya ay pinadala daw iyon ni Don Emilio na para daw sa Gin Bulag Boys. Nagpalakpakan ng lahat at tila masasayaran na naman kami ng karne sa lalamunan. Di nagtagal ay nagsimula na ang inuman namin. Tagay dito, tagay doon. 2 mesang pinagdikit kasi ang aming ginawa dahil na kumpleto ang Gin Bulag Boys. Maya-maya'y dumating si Edmark na tila may bit-bit na pinggan.
Umungad sa aming mga ilong ang masarap na kalderetang kambing. Napawaw ang tropa at nagpalakpakan muli. Parang naging instant fiesta, Kuya Bari, ang sandaling iyon. Umupo sa tabi ni Hiner si Edmark at ngumiti sa kanya. At agad naman itong inabutan ng baso na may gin. Humingi ng yelo si Edmark at siya namang tayo ni Katemyong upang magtipak ng yelo sa kusina. Sa pagkakataong ito ay hindi tumanggi si Edmark. Agad niyang nilagok ang basong may gin na kahit walang yelo. Kami naman ni Hiner ay nagkatinginan bilang senyales upang isagawa na ang plano namin. Bago pa lang kami umupo ay inihanda na namin ang bawang at ang kalamansi. Hiniwa ko na sa gitna ang kalamansi samantalang ang bawang ay binalatan na namin upang mabilis maamoy nga ni Edmark kung talaga bang aswang siya o hindi. Naghintay pa kami ng ilang sandali. Nung nakita naming medyo may tama na si Edmark, ay pasimple kong dinukot sa aking bulsa ang binalatang bawang at ibinudbud ng dahan-dahan sa paligid at sa tabi ni Edmark. Napatingin si Edmark at ngumiti lang sa akin. Ako na may di nagpahalata, pero Kuya Bari, parang walang epekto ang bawang na dapat ay masulasok na ito sa amoy nito. Ayon kay Apong Kanor ay di daw kakayanin ng aswang ang amoy ng bawang. Pero nabigo yata kami sa aming ginawa. Kaya't nagpasya na kaming gamitin ang kalamansi. Di pa nadudukot sa bulsa ni Hiner ang kalamansi ay biglang nagsalita si Edmark. Alam niyo mga pare, sa amin sa Kapis, paborito din itong gin bulag ng mga taga roon. At halos gabi-gabi rin ay ito rin ang aming iniinom pagkatapos ng aming mga gawain. Saka sa amin, purong gin lang ang iniinom namin. Maswerte nga kayo dito at may Sprite pang kasama. Masayang kwento ni Edmark sa grupo. Si Hiner na may naglakas loob, sabay dukot ng kalamansi sa bulsa niya at nagsalita. Ay oo Edmark, masarap talaga itong gin bulag natin. Pero minsan ay wala kaming Sprite. Kaya pag walang Sprite, itong kalamansi ang ginagamit naming kapartner ng gin bulag. Mabilis na ipiniga ito ni Hiner sa basong iniinuman ni Edmark. Ngunit ito'y di agad ininom ni Edmark. Tinignan lang ang baso at biglang tumingin muli sa akin. Kinabahan kaming dalawa at naghanda sa kung anumang mangyayari. Maya-maya'y nilagok ni Edmark ang kalahating basong gin na may pinigang kalamansi. Inubos niya ito at ibinaba ang baso. Nagulantang kami. Tila walang nangyari sa ininom niya. Walang pagbabago ang naganap. Lalo kaming naguluhan ni Hiner. Ngunit di pa naligayahan si Hiner at muling inilabas pa ang dalawang kalamansing hati na sa gitna at muling nagsalita. Naku Edmark, dito naman sa amin ay masarap itong kalderetang kambing kapag may sawsawang kalamansi at patis na maanghang. Agad ipiniga ni Hiner ang isang kalamansi sa isang platong kalderetang kambing na dala ni Edmark. Nagulat kaming dalawa dahil ayon kay Apong Kanor ay magpapalit daw agad ng anyo ang kahit anong karne kapag napigaan daw ito ng kalamansi at malalaman mong ito'y luto o gawa ng aswang. Ngunit bigo kami Kuya Bari at walang nangyari sa kalderetang kambing. Pareho kaming mali sa aming akala. Sabay kinuha pa ni Edmark ang isa pang kalamansing inilabas ni Hiner sa mesa. Sabay piga muli sa kanyang baso. Saka nilagyan ulit ng gin ito. Tumayo si Edmark at itinaas ang baso.
Naglakad ito patungo sa kusina at muling humarap sa grupo. Nagsalita ito at sinabing, "Isang tagay para sa tagumpay." Sa pagkasambit ni Edmark ay siya namang labas ni Katemyo na may dalang yelo mula sa kusina. Muling nagsalita itong si Edmark. "Salamat mga bago kong kaibigan at ako'y natanggap nyo ng taus-puso. Salamat sa ating leader na si Katemyong." Sabay abot ang tagay na baso kay Katemyong. Itinaas ang baso ni Katemyong at nagsalita, "Isang tagay para sa bagong kaibigan natin at para sa tagumpay." At saka nilagok nito ang basong gin na may kalamansi. Maya-maya'y nanlaki ang mata ni Katemyong. Nabitiwan niya ang baso at ang yelong tinipak sa kusina. Bumulupta si Katemyong sa lupa at napahawak sa kanyang liig na tila may nararamdamang hindi maganda. Agad naman siyang tinulungan ng mga kagrupo, ngunit nagulantang ang lahat. Nagbago ang anyo ni Katemyong. Naging isang maitim na malaking aso ito. Naging aswang si Katemyong. Nanlilisik ang mata nito kay Edmark at tila galit sa kanya. At biglang dinamba nito si Edmark upang kagatin. Ngunit sadyang maliksi pa rin si Edmark at nakaiwas ito sa naaakmang panganib sa kanyang buhay. Sa pagkakataong iyong Kuya Bari, nakuha pa nitong tagain nang nakasukbit na itak nito sa kanyang baywang ang halimaw na umaatake. Napuruhan niya ito sa braso at nanatiling nakatayo ang aswang. Ang Gin Bulag Boys ay nagulantang sa kanilang nasaksihan. Ang iba'y nagtakbuhan, ngunit kami ay humarap sa nilalang. May biglang pumukol sa ulo nito at siyang nagdulot ng pagkawalang malay nito. Saka kami umatake at sinaksak sa puso ang nilalang. Natugis din namin at napatay ang aswang na gumagawa ng pang-aabala sa aming barangay. Walang makapaniwala sa naganap. Muling nagkumpul-kumpol ang Gin Bulag Boys at inilagay sa sako ang labi ni Katemyong, saka ito ibinaon sa lupa. Walang nakakaalam ni isa sa amin ang kanyang matagal ng lihim. Ako'y umamin din kay Edmark at humingi ng kapatawaran sa aming inisip sa kanya. Agad naman kaming pinatawad ni Edmark. Muli ko siyang tinanong, Edmark, pre, pasensya ka na ha. Napagbintangan ka namin ni Henner. Pero kasi nakita ka namin nung isang gabi na duguan ka eh. Mahinahong tanong ko kay Edmark. Ha? Yun ba? Kasi ganito yun. Binigyan kasi ako ni Katarong ng kambing bilang pasasalamat sa pagtulong ko sa kanya. Ginawa ko kasi yung bubungan nila nung isang araw. Wala naman kasi akong dalang sako nung oras na yun. Kaya ipinasan ko yung karne na bagong katay na kambing sa aking balikat. May kabigatan kasi kaya nilagay ko ito sa balikat ko. Paliwanag ni Edmark sa amin ni Henner. Ipinakita ko pa nga kay Edmark ang sinturong kong gawa sa bawang na ipinagtataka ko ay hinawakan pa ito ni Katemyong na dapat ay masulasok na ito sa amoy nito. Dagdag pa ni Edmark na sadyang sa lugar daw nila sa Capiz ay may mga aswang na nakakayanan na ang bangis ng amoy ng bawang. Sadyang parang sinanay daw mabuti ni Katemyong na masanay ang kanyang ilong sa amoy ng bawang upang hindi matuklasan ang kanyang lihim. Simula noon ay naliwanagan na ako sa mga sinabi ni Edmark.
Hinubad ko na rin ang sinturong gawa sa bawang sapagkat natapos na rin ang misteryosong nilalang na gumagambala sa isipan ko. Tapos na ang aswang. Tapos na rin si Katemyong. Lumipas ang ilang panahon ay ginapas na namin ang palay na minimithi. Marami ang nakinabang na magsasaka sa masaganang ani namin. Kaming lahat ay ginantimpalaan ni Don Emilio. Lahat daw ay nanalo sa paligsahan. Ako'y napangiti at napalingon na lamang ako kung saan nakabaon ang labi ni Katemyong at muling binigkas ang aming salawikain. Isang tagay sa iyo, Katemyong, para sa ating tagumpay. Salamat po, Kuya Bari. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Gumagalang, Leroy. Nakakakilabot mga kasundo habang binabasa ko ang email sa atin ni Leroy. Sadyang mapaglaro ang kasaysayan ng isang tao na katulad ni Katemyong. Di man siya katulad ng karamihan, ay maaaring busilak din naman ang kanyang kalooban. Muli, nais kong pasalamatan ang mga sumusunod. Salamat kay Sir Jello ng Kamatayan Stories. Salamat din sa iyo, Boss Roy, ng Kakilakilabot Stories. Siyempre, hindi mawawala si Boss Froy, ang manlalakbay. At siyempre, last but not the least, si Boss Eric ng Pinoy Nightmare Stories. At sa lahat ng mga subscribers at bagong subscribers po ng aming channel, maraming salamat po sa inyong lahat. Isang tagay po sa ating tagumpay. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.